Alright mga kapatid, dumako naman tayo rito kay John Reps no about pa rin to sa mga nangyayaring labanan dito sa Iran at Israel. Ang sabi rito mga kapatid no, atake ng Iran humina dahil sa patuloy na pambobomba ng Israel sa mga missile launcher nito mga tol. No, pero ayon sa ibang report mga kapatid no, ay naninilikado na rin ngayon ang lagay ng Israel dahil paubos na daw. No, ayon sa balita yan paubos na daw yung kanilang mga rocket na ginagamit doon sa kanilang Iron Dome. Ang missile ng Iran tila ba hindi nauubos mga tol, no? Pero anyway, panoorin natin itong videong to mula rito kay John Reps bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kay John Reps din mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Ilagay ko po ang link sa ibaba. Sa patuloy na bombahan ng Israel kontra Iran, abay muli na namang naglunsad ng missile strike ang Iran kung saan muli na naman itong tinamaan ang Haifa at 3 ang nasawi. Pero kaagad namang gumanti ang Israel kung saan winasak nito ang mga missile launcher na tumatakbo sa mga highway na naging dahilan naman ng matinding traffic dahil sa pagkukumahog ng mga sibilyang makalikas. Sa kabuuan, 40 missiles na ng Iran ang tumama sa kalupaan ng Israel at karamihan dito ay mga residential building umano ang tinamaan. Sa kasalukuyan, no, 40 o 40 mga tol na mga missile ng Iran ang tumama sa kalupaan ng Israel. Ito yung mga nakalusot doon sa Iron Dome. Pero kung totoo man kung totoo man yung report mga tol na naninilikado na ngayon ng Israel dahil paubos na yung kanilang Iron Dome o yung mga bala ng Iron Dome mga tol, ay hindi lang 40 mga tol ang posibleng tumama sa kanila. Dahil kapag nagpapaulan ng missile ang Iran mga tol, talagang bugso-bugso, no? Daan-daan ang pinakakawalan nila na tila ba walang katapusan. At pag yun mga kapatid ay naubos nga nila yung Iron Dome ng Israel, talagang babagsak lahat-lahat yun sa kalupaan ng Israel. Pero hindi natin alam. Malay mo, meron tumulong sa Israel. Dahil etong si Trump, urong sulong din Hindi mo alam kung sasali ba siya o hindi Wala pa siyang malinaw na sagot tungkol dyan, no? Tuloy natin to. 4 na po ang tumama habang sa kabuuan na nasalag ng air defense system ng Israel ay nasa John Reps. Sa update sa patuloy na banggaan ng Israel kontra Iran, matapos ang pangalawang atake ng Israel kung saan tinarget nito ang ilang mga missile launcher, air defense system, radar at underground facilities ng Iran, ang Iran ay hindi naman nagpatinag at gumanti naman ito ng missile strike at tinarget pa rin ito ang mga syudad sa Tel Aviv at Haifa. Diba? Kahit na nasira ng Israel yung underground facilities ng Iran na kanilang pineflex, mukhang hindi lang yung nag-iisa. Tila ba meron pa silang iba kasi alam naman natin mga tol kung gaano kalawak. 'Di ba? Yung nasasakupan ng Iran, kung titignan mo sa mapa, napakaliit na bahagi lang ng Israel kumpara mo sa Iran. Pero mga tol, patuloy pa rin na ginagawa ng Israel Nadedetect nila kung saan yung mga facilities ng Iran at yun yung tinatarget nila. Pero sa ngayon mga tol, nakikita natin na hindi pa rin humihinto ang Iran. Ibig sabihin, napakarami pa rin nilang reserba. At ayon nga sa ulat, tulad nga nung sinabi ko kanina, naninilikado ang Israel mga tol dahil paubos na yung mga bala ng kanilang air defense system o yung tinatawag nilang Iron Dome. Kumbaga sa boxing, 'di ba? Pinapagod muna ng Iran etong Israel at pag naubusan na ng pangsalag, saka ngayon nila babakbakan ng sobra-sobra. Mukhang ganun ata ang taktikang ginagawa ng Iran Hindi natin alam mga tol kung ano mangyayari sa mga susunod. Mula sa kalupaan at himpapawid ay kita mula sa kuha ng isang eroplanong patungo sa UAE ang mga missiles ng Iran. Galing sa Iran. Maging ang mga pro-Khamenei mula sa Lebanon ay naghiyawan dahil sa tuwa nang masaksihan ng mga missiles ng Iran na patungo sa Israel. Kitang-kita ang banggaan ng mga Iranian missiles kontra Israeli air defenses at sa dami ng pinakawalang missiles ng Iran ay may ilan na namang tumama sa mga residential building sa Israel.
Sapul din ang isang power plant sa Haifa at base sa report ng Israel ay 3 umanong sibilyang Israeli ang nasawi. Ito yung sinasabi ng Israel na magbabayad daw ang supreme leader ng Iran dahil sa mga ganitong pangyayari. Dahil ang tila ba ang tina-target talaga ng Iran, mga tol, sa Israel is yung yung civilian residential area, mga tol. No, wala silang strategic target na katulad halimbawa ng ginagawa ng Israel. Ang tina-target nila yung mga facility, mga air defense system, mga missile launcher, 'di ba? Yun yung tina-target ng Israel. Do may mga tumatama din, mga tol, sa mga residential. Pero eto, mukhang talagang ang tina-target ng Iran is yun na nga mismo, 'no? Kasi yung nakikita natin nasa ibabaw ng city nagkakaroon ng mga ilaw, eh. Ayon sa inilabas na report ng IDF, sa kabuuan ay umabot na sa 350 missiles ang pinakawala ng Iran. Sa 350 missiles ay nasa 4 na po umano dito ang nakalusot at tumama sa mga residential building na nagresulta ng pagkasawi ng 3 katao sa kabuuan. Dagdag pa ng IDF, sa mga huling bahagi ng missile strike ng Iran ay ramdam nilang naging limitado ang bitaw ng Iran dahil nasa 30 hanggang 4 na po na lamang bawat salbo. Hindi tulad noong una at pangalawang atake ng Iran na daang-daang missiles ang ipinapadala nito sa Israel. Sa pahayag ng IDF ay posibleng naging limitado ang mga missiles ng Iran dahil sa pagwasak umano ng Israeli Air Force sa entrance at exit ng kanilang underground facilities kung Pwede rin. saan nagmumula ang mga trailer truck na kargado ng mga missiles. Marami namang mga muklo supporters ang nagalit ng ibalita natin na winasak na ng IDF ang underground. Hindi daw ito totoo pero malinaw ang pagkakasulat ng IDF na tudas na ang dalawang senior commander na nakasakay sa sasakyan at wasak na din ang nasabing underground site. Sa Oo nga, ewan ko, maraming nagagalit na mga gano'n, 'no? Halimbawa sa akin, 'no, 'di ba? Yung pinapanood ko, doon mismo nanggagaling yung doon mismo nanggagaling yung information na binibigyan natin ng reaction. For example, eto, information mula kay John Reps. Si John Reps may pinagkukunan din ng information. Ako minsan, kumukuha ko ng information mismo sa Times of India, sa WION, o sa mga international news agency. Sa akin pa nagagalit na tila ba sa akin nanggagaling yung balita, eh, ako mismo nanonood lang din, 'no? Ewan ko, may mga sayad ata sa pag-iisip 'tong mga 'to, eh, 'no? Eto, halimbawa na lang, eto sabi ng Israeli Air Force. Eto, sabi ng Israeli Air Force 'to, "Iran posted this video to show the world how powerful they are. We showed the world what happens when you mistake propaganda for strength. The Iranian Chief of Staff and Commander of the IRGC featured in this Iranian propaganda video have been eliminated and the site has been struck." Yun yung sabi mismo ng Israeli Air Force. Kung sasabihin yung hindi totoo yung sinasabi nung nagsasalita o halimbawa ako nagre-react, unang-una dapat magalit kayo mismo dito kasi sa kanila galing yung information, di ba? O di kung may mas alam pala kayong information, edi mag-newscaster na lang din kayo. commander na nakasakay sa sasakyan at wasak na din ang nasabing underground site. Sa video ay kita ang entrance exit na binomba ng IDF upang makulong ang mga missile sa loob ng tunnel. Pero may tugon naman dyan ang Iran. Ayon kay General Ahmad Vahidi na isang IRGC advisor na handa ang Iran para sa anumang senaryo ng digmaan. Ibinabasura niya ang mga ulat ng IDF na naubos na ang mga missile stockpile ng Iran dahil sa pagbomba sa underground facilities. Ano ko rin, pakiramdam ko, mga tol, hindi yun yung kabuuan. Kasi napakahina naman ng Iran, mga tol, kung ilalagay lang nila lahat ng puwersa nila o lahat ng missile nila sa iisang location. Napakalaki ng bansa nila. 'Di ba? Kung iisang location lang ang paglalagyan nila, malaking yon, mga tol. Malaking kapabayaan yon kasi madiskubre ng kalaban yon. For example, eto, nadiskubre ng Israel, tinira, tinamaan, o di talo na agad sila kasi kung dun lang nila inipon lahat. Kaya palagay ko, mga tol, sa lawak ng Iran, 'no, nakakalat 'yan. Iba't ibang mga lugar 'yan, 'no, kung saan-saan nila itinago yung mga missile nila na pwede nilang magamit sa mga panahong ganito. Kaya nga, mga tol, strategy 'yan, eh. Ngayon, puwedeng ibinalita ng Israel na nasira nila 'tong underground facilities na 'to na ipinapakita ng Iran, 'di ba? Hindi tayo sure diyan kasi kita niyo naman, mga tol,
Ngayon inilabas pa ng Iran yung kanilang Fata-1, yung Gen 1 ng Fata, hypersonic missile yun mga tol, na marunong umilag, 'no? Tapos mga kapatid, iniintay lang din nila siguro kasi hindi naman unlimited din 'no yung, Iron Dome ng Israel. Tulad nga nung sinabi ko, hindi naman talaga literal na Iron Dome yun. Kumbaga, kapag may pumapasok na missile, tinitira din yun ng mga missile din, anti-defense air system mga tol. Ngayon 'pag naubos yung battery na yun o 'pag naubos yung mga bala nun mga tol, yun na. Hindi natin alam kung papaano ngayon sasalagin ng Israel yung mga daan-daang missile na pwede pang pakawalan ng Iran, 'di ba? Ayon kay Vahidi ay isa daw anya iyong joke na sinasabing hindi pa umano ginagamit ng Iran ang estratehikong arsenal nito. Nagbabala si Vahidi na malapit na umanong harapin ng Israel ang buong lawak ng mga modernong kakayahang militar ng Iran at nangakong masasaksihan ng buong mundo ang mga bagong inobasyon ng Iran sa larangan ng digmaan sa mga darating na araw. Yan ang titingnan natin sa mga susunod na araw. Ang mga bagong inobasyon ng Iran sa larangan ng digmaan sa mga darating na araw. Bagamat mayroong highly effective air defense system ang Israel na sumalag ng mahigit 300 missiles ng Iran, sinabi ni Prime Minister Netanyahu sa publiko na hindi pa rin ito sapat dahil sa maramihang pagpapakawala ng missiles ng Iran na Yun nga 'di ba? Kahit ng Israel alam nilang hindi sapat 'yan kasi nga mga missile din 'yan tas nagkakahalaga ng $3 million isa. Grabe, napakalaki 'no? hindi pa rin ito sapat dahil sa maramihang pagpapakawala ng missiles ng Iran na mayroon pa ring iilang nakalusot. Kaya't inabisuhan nito ang publiko na sumunod sa Home Front Command upang masiguro ang mga kaligtasan. Sinabi rin ni Netanyahu na nakatanggap umano sila ng report na si Ayatollah Ali Khamenei ay nilisan na ang Iran at hindi nabanggit kung saang bansa siya nagtago. So we're preparing, we paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. Pero sabi ni Trump, tukuyin na niya kung saan nagtatago yung so-called supreme leader, yun pa nga sabi, the so-called supreme leader. Pero safe pa daw yun doon. Wala pa daw silang balak na i-eliminate yun, 'di ba? Pero hindi daw nila gusto na may pupunteryahin ng Iran na kanilang mga sundalo o US military, civilian area, at manipis na daw ang kanilang pasensya. Yun ang sabi ni Trump mga tol. Pero hindi natin alam kung si Trump ba nag-aano lang. Kumbaga, alam mo yon, nanghuhuli lang o kaya nagpapabida lang din, no? Tingnan natin mga tol. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. This is what Israel is doing. Ang hangad umano ng Israel ay wasakin ang mga military facilities ng rehimeng Khamenei at ibalik ang dating Great Iran. Kaya't bilang tugon sa pinakahuling atake ng Iran, ang Israeli Air Force ay tinarget ang mga trailer truck o mga missile launcher ng Iran. Sa pool ang ilang mga nakaposisyon at loaded umanong mga launcher habang ang iba naman ay winasak habang tumatakbo sa mga highway na ayon pa sa IDF ay posibleng naglilipat umano ng mga pwesto. Ayon naman sa post ng Iran state media sa araw ding yun kahapon, ang IDF ay nag-anunsyo sa mga sibilyang Iranian na agad munang lumikas sa ilang mga lugar sa District 3 dahil magkakaroon umano ng operasyon ang IDF sa nasabing lugar pagkalipas ng ilang oras at ipinost din ito ng IDF spokesperson. Matapos ang anunsyo, ang mga sibilyang Iranian ay nagkumahog na umalis sa mga lugar. Hindi naging madali ang paglikas ng mga Iranian dahil sa matinding traffic. Nakahambalang kasi sa ilang bahagi ng highway ang ilang mga wasak na missile launcher ng Iran dahil sa pambobomba ng Israel. At ilang oras pa ang nakalipas ay muling nagpost ang Iran state media na naglunsad na ng airstrike ang Israel sa kabundukang bahagi ng Jetkar neighborhood sa western Iran.
Hindi pa naglabas ng pahayag ang Israel kung ano ang mga tinamaan nito sa lugar, pero nauna na nitong sinabi na target ng operasyon ang military base ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps sa lugar. Alam nila kung nasaan nakapwesto Tila mabilis kausap ang mga sibilyang Iranian dahil sumusunod sila sa anunsyo ng IDF na lumikas, pero may ilang pa ring ayaw umalis. Sa ilang video at larawan naman na ipinost na Ayon nga sa first post, hindi ito para sa lahat dahil ang Iran daw mga tol ay dumadanas ng economical crisis ng maraming taon. 'Di ba? Kakulangan daw 'yan sa fuel, mga ganun, pero kulang sila sa fuel no sa ganitong estado. Napakalakas ng army nila tapos kulang sila sa mga ganun. Pero tingnan mo, napakarami pa ring mga Iranian mga tol ang lumilikas na. Parang ano 'to nangangahulugan na hindi na rin sila kumpiyansa doon sa kanilang, puwersa na kaya pa silang maipagtanggol. Kasi tulad nga dun sa ibang report, wala silang mga bomb shelter diyan, hindi katulad sa Israel. Meron silang mga dedicated bomb shelter diyan, dun sa Israel. Dito wala, 'no? At tapos wala rin silang, singlakas ng air defense system na meron ng Israel. Kaya sa 350 na pinakawalang missile o 400 na pinakawalang missile ng Iran mga tol, 4 na po lang dun ang nakalusot. lumikas, pero may ilang pa ring ayaw umalis. Sa ilang video at larawan naman na ipinost na mga Iranian ay aakalain mong may COVID sa kanila dahil sa lockdown, sarado ang mga gusali at walang mga taong pakalat-kalat sa mga lugar. Siyempre. Ayon sa report ng IDF, 20 missile launcher umano ng Iran ang kanilang winasak sa nasabing ganting atake. Sa kabuuan, mula nang magsimula ang kanilang opensiba noong Biyernes na pinangalan ng Operation Rising Lion ay nasa 120 missile launcher na ng Iran ang one by one nilang winasak. Samantala nakaalerto naman ngayon ang mga kasundaluhan at kapulisan ng Iran kung saan hinahabol ng mga ito at hinaharang kapag may namataan sila mga pick-up van tulad ng ginagamit ng mga Israeli Mossad. Kaya't sinabihan din ang mga Iranian citizens na kaagad i-report kung may kahina-hinalang mga tao o sasakyan sa kanilang mga lugar. Pinapasok sila no, sa ground. Samantala, bakit nga ba hindi gumagamit ng mga fighter jets ang Alright mga kapatid, naputol na dyan ang video ni John Rep. Siguro i-continue yan sa susunod. Anong masasabi mo dito sa video na ating napanood mula sa kanya? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Again mga kapatid, no, tayo'y nanonood lang, sabay tayong nanonood. Lahat ng information na nakikita ninyo, hindi yan galing sa akin. Yan ay galing sa mga international news, sa mga articles, at tayo'y nagbibigay lang ng reaksyon, komentaryo, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.